Pinalawak ng Estados Unidos ang opensiba laban sa Iran sa pamamagitan ng pag-atake sa mga estrukturang nasa ilalim ng lupa na may kaugnayan sa mga misil at depensang baybayin ng Iran sa kipot ng Hormuz. Hindi lang simpleng palitan ng atake ng dalawang bansa ang nakataya dito. Ang focus ay pagsisikap ng Amerika buwagin ang lihim na network ng Iran na itinayo sa loob ng maraming taon para magbanta sa mga barko, protektahan ang mga imbakan ng armas at mapanatili ang kanilang kakayahan sa pag-respond. Kahit binobomba, hindi nakikita sa ibabaw ang mga pangunahing target, mga lagusan, kuweba ng militar, protektadong imbakan at sentrong pangkomando sa ilalim ng lupa. Lumalaban dito ang Estados Unidos at mga kaalyado laban sa estrukturang militar ng Iran na konektado sa Revolusyonaryong Gwardiya, Depensang Baybayin, at programa ng mga misil. Nagpakawala ang Washington ng tuloy-tuloy na kampanya ng pambobomba sa Impapawid gamit ang mga bombarderong B-2, BUM at B-52, pati na rin ang iba pang mga eroplano at kagamitan. Ang Iran naman sa kabilang banda ay lumalabas bilang panig na patuloy na sumusubok magpanatili ng presyon sa trapiko sa kipot ng Hormuz. Gamit ang mga misilang kontrabarko, mga mina, drone, mabilis na mga bangka at mga aksyon ng panggugulo sa nabigasyon. Nagsimimula lumakas ang bagong kabanata noong kalagitnaan ng Marso. Partikular noong gabi ng ika-17 ng Marso kung kailan nagpakawala ang mga eroplanong Amerikano ng panibagong bugso ng pambobomba gamit ang mga bombang kontrabunker na may bigat na 5,000 libra laban sa mga pasilidad sa ilalim ng lupa sa timog baybayin ng Iran. Hindi ito simpleng pag-atake. Bahagi ito ng sharing nagsimula ilang linggo na ang nakalipas na may mga pag-atake laban sa pamunuang militar. Mga sistema ng depensa sa Impapawid, mga imbakan ng misil, mga pasilidad ng produksyon at mga estratehikong lugar na konektado sa enerhiya at logistikang pandikma ng Iran. Saan? Ito ay tumutukoy sa dalawang lugar na nagpapakita ng bigat ng krisis sa mga misil, nabigasyon. Una ay ang loob ng Iran, kung saan may mga bunker, mga sentrong pangkomando, pabrika at mga nakatagong lungsod ng misil sa ilalim ng lupa at bato. Ang pangalawa ay ang kipot ng Hormuz, isang makitid na daanan na dinaraanan ng malaking bahagi ng langis sa mundo. Inilagay ng Iran ang ilan sa kanilang estrukturang militar para bantaan ang mga tangke ng langis at komersyal na barko sa rutang ito. Dahil dito, hindi na lang regional ang digmaan. Apektado nito ang pandaigdigang merkado, ang langis, ang bayad sa pagpapadala, ang gasolina at ang halaga ng pamumuhay. Ganito ang ginawa ng Estados Unidos. Itinatampok ng teksto ang mga bombang pambutas ng bunker na GBU-72 bilang bagong sandata na may malalim na kakayahan sa pagtagos. Ayon sa dokumento, ginamit ito para tamaan ang mga lagusan, imbakan at posisyon ng paglulunsad na protektado ng lupa, konkreto at bato. Simple lamang lohika, hindi agad sumasabog ang bomba pagtama sa target, bagkus bumabaon muna ito at sumasabog lang sa puntong mas malaki ang maaring maging pinsala. Ang epekto nito ay sirain mula sa loob ang pasilidad na sadyang ginawa upang makaligtas. Bakit nagsimulang atakihin ng Estados Unidos ang ganitong uri ng estruktura? Layunin nito ang putulin ang kakayahan ng Iran na harangin ang kipot ng Hormuz, bawasan ang panganib sa mga barko at pahinain ang militar ng Iran sa pinakaprotektadong base nito. Ang lohika dito ay habang patuloy na gumagana ang mga tunnel at bunker na ito, magagawa pa rin ng Iran na mag-imbak ng mga misil, itago ang mga panlunsad, mag-organisa ng mga bagong pag-atake at panatilihin ang takot sa isa sa pinakamahalagang rutang pandagat sa mundo. Dahil dito, hindi lang target ang sinisira sa kampanya, kundi pati nakatagong infrastruktura na sumusuporta sa banta. Sa puntong ito, malinaw ang mensahe sa likod ng mga tunnel, mga misil at mga bomber. Mayroong mas malaking tunggalian tungkol sa kakayahan ng pamahalaan ng Iran na patuloy na kontrolin ang sitwasyon sa loob ng bansa habang unti-unti itong nawawalan ng kapangyarihang militar at ekonomiya. Nagpasya ang Estados Unidos na atakihin ang pinakaprotektadong bahagi ng militar ng Iran. Target ang mga bunker, lagusan at mga sentrong nasa ilalim ng lupa ng mga misil.
At ang banta sa kipot ng Hormuz ay ginagawa gamit ang mga eroplanong pambomba at mga bombang pangwasak ng bangker. At ang dahilan ay upang supili ng kakayahan ng Iran na magbanta sa pandigdigang kalakalan, bawasan ang presyon sa langis at pahinain ang rehimen mula sa loob.